Lumipas ang buwan at araw but me and Mike are getting stronger. Lalo na ngayon nalaman namin magkakaanak na kami. Malapit na rin matapos yung sideline ni Mike kay Blake at his restaurant are in good kahit na hindi masyado napupuntahan. I'm so happy for the both of you. Nakangiting sabi ni Mama while hugging me. Thanks, Ma. Ganting yakap ko while hugging her too. After na malaman namin ang pagbubuntis ko, kaagad namin sinabi kay Mama. Sorry po kung napaaga, tita. Ani Mike na nasa harapan namin na nakaupo. It's fine, iho. Matagal ko na rin naman gusto magkaapo itong anak at pamangkin ko lang talagang mapili sa lalaki. Ani Mama. But I think I get high standards when it comes to men. Nasa mga edad na rin naman kayo para magkaroon ng anak. Tita, they both deserve a high standard man that will bow to them. Ani Mike na nakangiti sa akin. I don't care kung lumuhod man ako o gumapang just to have Jane with me. I don't see myself with other girls. Tayong kay Jane lang po kaya hindi ko pa siya maiwan eh. You are so right about that, iho. And stop calling me tita. Start to call me mama now. Ani Mama at saka hinapras ang tiyan ko. I can't wait to meet you, baby. I think ngayon pa lang magiging spoiled na ang baby sa amin. Komento ko na nakatingin kay Mike. Knowing Mama talagang she will do and give everything to my baby. Like she did to us to Jade. Kaya wag na sila magtaka kung high standards ang hinahanap namin. Magmamahal ka na rin lang, make sure na sa tamang tao. Hindi yung sasamahan ka lang sa sarap, tas pagdating sa hirap, bigla ka nilang iniiwanan. That's for sure. Ani Mike na nakangiti sa akin. Ma, my parents will come here to meet you. Really? Ani Mama na nagniningning ang mga mata. I'm excited to meet them. Ano ba yung gusto ng mga parents mong ulam or dessert? I will make their favorite one. Anything will be fine po. Di naman po mapili sila Mama sa pagkain eh. Ani Mike. Ma, thank you for accepting me from the start. I did not expect na welcome niyo po agad ako kahit na hindi pa po ninyo ako ganun kakilala. Mama smiled at Mike, tsaka ito pinalapit sa tabi ko. Kaagad naman tumalima si Mike at tumabi sa akin. I am not a judger person, iho, at isa pa, I can see how you love Jane. Ani Mamang nakatingin kay Mike at sa akin. Kahit pa madalas tuyuin ng anak kong to, kaya baan mong pasensya mo't pagmamahal sa anak ko, ha? That will be a promise, tita. Ani Mike saka hinawakan ng kamay ko, kaya napatingin ako sa kanya. Madalas tuyuin at madalas na nagtatago, but still I love you forever, babe. Nagsalubong ang kilay ko sa sinabi niya, habang siya'y nakangiting umabot hanggang sa mga mata niya. Mas lalong lala ang toyo ko now that I'm pregnant. Kaya mag-ipon ka na ng pasensya mo ngayon pa lang, habang malit pa si baby sa tiyan ko. Totoo kong sabi. Sa layo man naman na nagrereklamo sa akin ng mga tatay dahil sa pagbubuntis ng asawa nila, dahil sa mood swings kaya hindi na ako magtataka kung magrereklamo rin si Mike after a few months. I don't need that much of patience. Alito at saka mahigpit akong hinawakan sa kamay. Sapat na yung pagmamahal ko sa'yo to be with you all these years. I love you and always be you and our son to be baby. I love you too, babe. Nakangiti ko sabi while looking at him. Then he kissed me in my forehead. O siya, mag-aasikaso lang ako para sa mga pagdating ng mga balae ko. I want to have a perfect dinner this night. Ani Mama, tsaka na kami iniwan sa sala while hugging each other. Nakarating na yung mga magulang niya. Silindo pa sila ni Mike, baka kasi maligaw ang mga to. Glad to finally meet you, iha? Masiyang sabi ng mama niya. Walang pag-aalilangan akong niyakap at tinalikan sa pisngi. I am shocked pero deep inside I'm so happy. This is the first time I see them, pero halatang tanggap nila ako. It's really nice to see you in person. Anang papa niya. He is smiling yung hindi peke and it's real. Di na lang sa kwento nitong si Mike. Pasensya na kayo balae kung ngayon lang kami napunta dito. Kauwi pa lang kasi namin galing state. Baling nito kay Mama. Yes, and we all know from you is nakwento na ni Mike through the phone. Anang Mama niya. Okay lang yun, at least you're here now. Ani Mama na nakangiti sa tabi ko. Nasa ibang bansa pala mga to. Kaya pala nag-iisa lamang siya and all of his time are in me. Babe, tawag ni Mike sa akin. Halos katatapos lang namin kumain si Mama at mga magulang ni Mike nasa kusina habang ako nasa sala at nakaupo at kung anong iniisip. Sagot ko lang sa tawag niya habang nakatingin sa kanya. He smiled at me. Yung ito hindi natatanggihan ever since na makita kong kagapuhan niya. I want to ask something.
Anito't saka lumuhod yung isang tuhod sa harapan ko. I already know the answer, pero mas magiging masarap sa pakiramdam kung sa mismong sayo ko ito maririnig. Anito't sa kanya inilagay ang singsing sa aking daliri. Carmelisa Jane Francisco, will you marry me? Spend your whole life with me, and with our soon-to-be baby? I don't wanna cry in happiness. Ayoko maging emosyonal, but still may nakawala pa ring luha sa mata ko na kagad ko naman pinunasan while smiling from ear to ear. Yes, I will marry you and spend my whole life with you. Sabi ko, tsaka ito mabilis na niyakap. Congratulations! Sigaw ni mama at mga magulang niya. Mike managed to stand while hugging me. Tsaka kami humarap sa mga magulang namin while smiling. At last, you already proposed to Jane. Anang mama niyang nakangiti rin sa saya. Yes, ma. Kayo kasi you're so late to go home eh. Natagalan tuloy ang pagpapayaya ko ng kasal sa kanya. Ani Mike na may pagtatampo pa sa boses. Sorry for that, Iho. Busy lang talaga kami and we cannot leave easily. Hinging paumanhin ng ama niya. Napailing si Mike sa sinabi ng mga magulang niya. Pasensya ka na rin, balae. Kung umuwi kami na maaga, baka kasal ng dalawa ito ngayon. Napangiti ako kay Mike. Hindi ko na inintindi pa yung iba pang sinasabi ng mga magulang namin. He looked at me at sa kanya ako mabilis na inalikan sa noo. Anong ibig sabihin ni Dad? Kunot kilay kong tanong sa kanya. What you mean is, I've been already went to propose to you since I have it that night. Anito sa malambing na tinig. Natagalan lang kasi hindi makauwi ka agad sina mama at papa. Gusto ko kasi both my parents are here. Nag-propose ako sa'yo. You really want to marry me after that night? Pariniguro kong tanong sa kanya. Nangyari lang naman yun kasi lasing ako and I thought you are drunk that night too. I'm not in my good mind that night. Kung hindi lang kita mahal kahit anong akit mo sa akin ng gabing yun, di ako papayag. But my heart really wanted you, so I did. Anit at saka humigpit ang yakap sa akin. I already love you since I saw you. Babe, you're already amazing woman in my eyes. Kaya nung angkilin kita ng gabing yun, I already promised that I will marry you sa ayaw at sa gusto mo. Kung kailangan lasingin kita ulit, gagawin ko. Pakasalan mo lamang ako. Kinilig akong bigla sa sinabi niya. That day, I thought lasing talaga kaming dalawa. Ako lang pala. I even tried to escape nung araw na iyon. Tapos siya balak na pala niya akong pakasalan. Kung alam ko lang na yun ang balak mo sana, sa simbahan na lang ako nagtago para instant kasal ka kaagad. Pagbibiro ko na kinatawa niya na mahina. When I first saw you, halos mainis ako kasi akala ko ikaw yung asawa ng nanganganak. Lahat kasi ng gwapo taken. I am so attracted to you that day kaya pinagtarayan na lang kita to avoid that feeling. But that did not happen. Lagi na lang kitang nakikita sa kung saan-saan. Kasi nga, destiny tayo. Tadhanang gumagawa ng paraan para magkasama tayo. Anito nakangiti sa akin. I love you, babe. I love you too. Sabi ko, tsaka ko siya niyakap at tinanguan naman niya. Maybe he is right. Tadhana na talagang gumagawa ng paraan para magkalapit kami. I am so happy right now. Pero masasaya ako if Jade is here. Ang loka-loka. Busy kay Blake. Hindi ko siya masisi. She has her own life. Masaya ako para sa kanya. Like me, I know she's happy too. After pumunta ng parents ni Mike, umuwi na rin sila sa kanilang bahay para magpahinga kinabukasan. Bigla akong kinabahan when someone texted me. Kaya kaagad kong tinawagan si Mike but I can't contact him. Sa sobrang kaba, nagmamadali akong sumakay na sasakyan para puntahan siya. Then suddenly, doon ko napagtanto na wala akong break. My car reached 200 km/h. Dumoble ang kabang nararamdaman ko. Not just for me, maging sa anak ko na nasa sinapupunan ko. I tried to keep calm and avoid all the car. Tsaka ako tudulala sa isang lugar na wala ako masasaktan. Then I called Jade. Hello Jade, nasan ka? Tanong ko nang sagutin niya yung tawag ko. Di ko naalis yung takot sa boses ko. Nandito pa ako sa office sa Blake. Ani Jade sa kabilang linya. Nandyan ba si Mike? I can't contact him. Sabi ko at may panginig pa sa boses. Yes, he's here. May problema ba? Pagtatanong nito't mukhang hindi ko na itago yung kabang nararamdaman ko. Nahalata na ata niya. Jade, tawag ko sa pangalan niya. Di ko na napigilan pang pagnanda sa mga luha sa pisngi ko. Sa isiping iiwanan ko na sila mama. Jane, what happened? Tawag nito na halatang ang pag-arala at kaba din sa boses niya.
Jade, ikaw na lang magsabi kay Mike na mahal ko siya, ha? Sabay singot ko pa, para pigilan ang paghagulhol ko. And tell mom I love her too. I love you too, Jane. At least, diba? Sa huling araw ko sa mundo na sabi kong, mahal na mahal ko sila. Ilang araw pa lang yung pagiging masaya ko, tas ngayon, iyak at lungkot na naman. Minsan lang pala maging masaya. Dapat, nilubos-lubos ko na noon pa. Kung alam ko lang na matitigi ako kaagad. Jane, para ka nagpapaalam. Nasaan ka ba? I can hear you're driving. Nakikipag-race ka ba? Ani Jade, and I know she can hear me crying right now. I'm on the road. Lalong lumakas ang pag-iyak ko. Ayoko sanang sabihin but she needs to know. Walang prenong sasakyan ko. At kusa to nagagas and I can't control it, Jade. Dinig ko yung mabilis niyang pagtakbo. Maybe to get in her car. Dinig ko rin yung pagtawag ni Blake sa kanya but Jade ignored him. Parang sa akin lang to nakafocus. Dinig ko ang paghinga niya ng malalim. Maybe she's calming herself. Kailangan kong kumalma. Then I hear her car. Ang bilis ng pagmamaneho nito. Anong location mo? Tanong nito sa akin. I don't want to tell my location to her. Mukhang hahabulin kasi niya ako. Jane, tell me, pupuntahan kita. Sigaw nito at di ako nagsalita at umiiyak lamang. Malapit na ako makalabas sa city. I'm heading up the hills. Sabi ko na lamang. Alam kong kaya niya akong habulin and we have the same speed car. Pero kung sa nagagas yung sasakyan ko, kaya lalo ko nakafocus sa pagdadrive. Napatpat na naman ako sa may banging na daan. Damn, Jane. I need location, not information. Napayak akong lalo sa pagpapanik ng tinig ni Jade. Jane, pupunta na ako ha. Huwag kang matakot. Nothing will happen. Paniniguro pa nito sa akin. Pero ang totoo, hindi ko rin alam kung wala ba talagang mangyayari. I don't have a break na pinakakailangan sa sasakyan. Kung ako lang, tanggap ko yung kamatayan ko eh. But there's a baby in my tummy too. Kaya wala ako nagawa kung hindi sabihin ng kadaroonan ko. Mike is calling me pero ayokong sagutin ang tawag niya. I don't want him to see me crying like this. My car keep gassing. Siguro naman mauubos yung gas nito bago pa ako mamatay. Sana lang that's the only chance I have to live. Jade! Sigaw ko while crying. You really come? Yeah, sabi nito at ngumiti pa ng pilit. Jane, subukan mong papagalan ang sasakyan mo, tas try to get off, okay? Sigaw nito sa akin. Ano bang binabalak mo, Jade? Sigaw ko, talata ang pag-alala sa mukha ko. Wala itong sinabi. She seems talking to some in her phone. Jane, tawag nito sa akin. Ready? No. Jade, kung ano man ang balak mo, huwag mo nang ituloy. Hindi na lang natin maubos ang gas sa sasakyan. Sigaw ko sa kanya at maging ako. Hindi alam ko hanggang kailan at hanggang saan ako mapapadpad ng sasakyang ito. That will be 2 days, Jane. Kaya mo kayang hindi matulog at mag-drive lang? Sigaw nito and she got a point of that. Just do it. Igpitan mo rin ang seatbelt mo. Sabi nito. Saka pala lumbilisan ang pagpapatakbo hanggang malampasan niya na ako. I am scared. Hindi lamang para sa akin maging kay Jane. I know she'll do everything just to save me, but I can't let her do that. Nang malagpasan niya na ako, nanlaki ang mata ko. Nang kumarang to sa harapan ko. This is her plan. It will hurt. Halos umalag ang buong katawan ko sa pagbangga ng sasakyan ko sa sasakyan ni Jade. Nakaramdam ako ng pagkahilo sa nangyaring salpukan. Jane, lumabas ka na ng sasakyan. Anito habang nakatingin seryoso sa akin. No, Jade. Umiling pa ako sa sinabi niya. I cannot leave her like this. Kapag ginawa ko yun, you will die. Mas gugustuhin kong ako ang mamatay. Huwag lamang ikaw. Totoo kong sabi. Lalo na't ako naman na may kasalanan. Kaya dapat ako lang at not her. Jane, don't make it hard. Please? Anito habang umiiyak. Mukhang maging shy. Hindi rin niya kinaya yung sitwasyon na meron kami ngayon. Gawin mo ang mga sinabi ko. Hindi ko dahil matatagalan ng pag-apak sa preno. Pareho tayong mamamatay kapag hindi ka pa kumilos. No! Sigaw ko while crying so hard. I won't do it if you will die. I die. Mas gugustuhin kong maring mamatay kapag namatay ka, Jade. Totoo kong sabi. I can't let her die just because of me. We've been through so much pain. At hindi ko siya iiwan sa ganitong sitwasyon. Ginig ko ang pagkitkita ng mga gulong namin ni Jade. Anumang oras maaari kami mahulog at mamatay. Kaagad ang lalim pa naman ng bangin. Ano ba? Gawin mo nang sinasabi ko. Sigaw nito nung hindi ko siya pinakinggan.
Mabuhay ka para sa anak mo, Jane. Isipin mo na sinapupunan mo. Hindi ako sumagot sa halip, umakyat ako ng malakas. Di ko na kayang pigilan pa ang sasakyan, Jane. Gawin mo na habang may oras pa. Fine! Napapilitan kong sabi. I don't want to leave but my baby needs me. Just promise me. Mabubuhay ka. Promise me, Jade. Promise me. Mabubuhay ka. Paulit-ulit kong sabi while crying. I know her, she always keeps her promise. I promise, mabubuhay ako. Anito na parang di sigurado sa sinabi niya. But I need to trust her. She will leave and God won't let her die. God, please save Jade. Tumango ako at saka mabilis lumabas na ng sasakyan. Yun namang pagdating ni na Blake at Mike. I can see fear and worry in Blake's face, maging si Mike. Tumakbo to agad sa akin and he held me tight. Akmang lalapitan ni Blake si Jade to save her. No, please! Sigaw nito habang umiiyak. Blake stopped while crying too. I love you, my love, and I'm sorry. Nanlalamot ng mga tukod na napaupo nilang ako sa gitna ng daan. Seeing her dying parang pinipiga ang puso ko. And I know it's my fault. Ako ang may kasalanan kung hindi ako malis ng bahay. Like Mike said, this won't happen again. Wala akong tigil sa pag-iyak at ang bigat-bigat sa dibdib. Walang nakitang katawan o abo ang mga dumating para tumulong sa amin. This is not happening. Jade, she's alive. She promised me. Paulit-ulit kong sigaw sa utak ko while telling it to them. Jane! Tawag ni Mama sa akin. It's been days pero hindi ko pa rin tanggap ang pagkawala ni Jane. I am still missing her. Kumain ka na. Makakasama sa baby mong ginagawa mo. Ani Mama. Umiling lang ako kay Mama. Kung hindi lang para sa baby ko, I won't eat anything. Kahit kasi kumain ako, wala naman ako nalalasahan. Ma, it's my fault kung bakit namatay si Jade. Umiiyak ko namang sisi sa sarili ko. Hindi ko matanggap na nawala si Jade dahil sa katigasan ng ulo ko. It's my fault, Ma. Ako dapat ang namatay, hindi siya. Sigaw ko. Dinig ko pa ang paghinga ng malalim ni Mama. Kagad namang tumabi si Mike sa akin. Then he hugged me. Babe, it's not your fault. Ani Mike na hindi ko na pinatapos. It's my fault. I killed my cousin. Nagwawala akong sabing pilit umaalis sa pagkakayakap ni Mike. I need to see her. Ako dapat ang namatay at hindi siya. I want to die too so I can see her para makahingi rin ako ng sorry sa katigasan ng ulo ko. I killed her, babe. I killed her. Jane! Sigaw ni Mama nakapagpatigil sa akin. I looked at Mom while crying so hard. If you die, maibabalik mo ba ang buhay ni Jade? If you die, do you think Jade will be happy? Lalo na kung alam niyan dalawa kayong mamamatay? Jade did what is right. But for us, hindi tama yun. And what will happen to me if you both die that day? Do you think I still want to live after that? Jane, don't think. Kill Jade because Jade gave her life para sa inyo ng anak mo. Lumuluhang sabi ni Mama. You don't need not think that? Then I looked at Mike and he's crying too. Masyado ako nilaman ng konsensya ko sa pagkamatay ni Jade. I did not see the problem beside me. Hindi lang ako ang nasasaktan, even them. They're also hurting. Di lang sa pagkamatay ni Jade, maging sa akin. Jane, yeah, think about your baby just like Jade did. Ani Mama na umiiyak sa kanyang hinawakan ng kamay ko. Jade won't like what you're doing right now. Sa tingin mo ba magiging masaya siya if she saw you like this? Araw-araw lalo kang lumalala. Araw-araw you wanted to die. Jane, Jade is not here now. She won't come back. Kailangan nating tanggapin. Humagulhol ako sa pag-iyak. Then Mike hugged me. Nahinayaan ko lamang. I know even him. Sinisisi niyang sarili niya. Kita ko ang pagod sa mga mata niyang namamaga. She is with me and Blake. Lagi rin niyang dinadamayan si Blake. And I am so selfish na mas iniisip ko pang sarili ko ngayon. They are hurt sa pagkawala ni Jade. Tapos dinagdagan ko pa to. She might not be here, but I'm sure she will be forever guiding you and our baby. Ani Mike, habang hinaago ng likod ko. We can't fight to bring back her life. But Jane, we can continue living and remember every good thing she did for us. Ani Mama at gumiti ng pilit. Hindi rason ng pagkawala niya to forget about the good things that she did for us. Tumango ako bilang tugon. I need to fix myself. Mawawalang saysay ang pagkamatay ni Jade kung lagi kong sinisisi ang sarili ko at isa pa. I have a baby and it needs me too. I'm sorry, Ma. Promise I'll try to be fine. Umiiyak kong sabi, then I looked at Gwen. I am sorry too, babe.
I'm sorry. Mike managed to smile at me at saka niya kinulong ang mukha ko sa mga palad niya. I know it's hurt but please don't tell me that you wanna die. Babe, hindi ko alam ang mangyayari sa akin if you died too. Anitong napaluha. Seeing Blake so miserable right now, baka mas malala pa ang mga nangyari sa akin. I cannot lose both of you, so I'm trying to be strong for you and Blake. So please don't tell that to me that you wanna die, and it's breaking my heart. I won't, I'm sorry, sabi ko habang tumatango pa sa kanya. He kissed my forehead and hugged me so tight. I love you, babe. You and our baby. I love you too. I almost forgot everything. Nakalimutan ko may mga tao pa rin sa paligid ko ang nagmamahal sa akin. Masakit at mabigat man sa loob ko, I still need to leave and fix myself. Jade, thank you. Thank you for sacrificing yourself for me and my baby. Thank you for everything. I love you always and forever. Bulong ko sa utak ko while remembering Jade's smiling face. It's Felix na siya may kasalanan ng lahat. But that man, he never regret na nakapatay siya ng tao. Wala talagang pusong demonyo. I am sure mabubulok to sa kulungan. Sa galit na ramdaman ko kaninang makita ko siya, I want to kill him. Siya ay may kasalanan by my friend is hurt and my Jane. Hindi sapat ang ginawa kong pambabugbog sa kanya. He needs to die too, but I'm not like him. Mas makabubuting mabulok to sa bilangguan. And I think mas malala pa mangyayari sa kanya sa kulungan. Ow! Daing ko when I got home and Jane screamed my wanted hand. Pero, hindi mo napatay yung tao. Taas kilay nitong sabi sa akin. I'm almost killing him. Sabi ko habang nakangiwi. Para naman kasi dinidinan pa talaga niya yung panggagamot sa sugat ko. Mabuti nilang naawat ako ng mga polis. Kung ako lang I want to kill him dahil sa ginawa niya sa'yo and Jade. Then I realize I'm not like him. I can't kill someone. And I can't hurt someone dahil lang sa galit. Mabutit na isip mo pa yon. Matala nitong sabi. I guess my Jane is back again. Pero hindi pa rin tutulad ng dati. She trying even if it's hard for her like Blake. Huwag kang padalos-dalos. What if you kill him? Wala ka na rin pinagkaiba sa kanya noon. And what will happen when we lose you? Please, Mike. Huwag mong gawin ang ginawa niya. Hindi ka naman mamamatay tao. Hayaan mong badas ang humatol sa kanya. Arito at saka tuwingin sa akin. I really miss my Jane. How can I bring her back to normal again? But I'm still thankful that naka-recover na siya ng paunti-unti, unlike the other days. If I could bring back everything, I'll do it. Yung walang taong nasasaktan sa paligid ko. I'm sorry, I'll think everything before doing some actions. Sabi ko't saka ngumiti ng tipid, saka ko siya niyakap. Thank you for remaining me. Thank you for being there. Anito't niyakap din ako. And thank you for beating him up for me and Jake. Kung hindi lang ako buntis, baka ako nang pumatay sa kanya. Natawa ako na mahina sa sinabi niya. Sinermon-sermon pa niya ako at ganun din palang nasa isip niya. I'm glad at dito nagpumilit na sabihin kong kami na lang ni Blake ang harap sa demonyong Felix na yun. You will always be here for you, Blake. Hindi dahil kailangan. Taos puso kong sabi while looking at her. It's because masyado kitang mahal para iwan. I will always be there for you and our baby. Don't ever forget that. She smiled and nodded me, then she hugged me so tightly na para bang ayaw niya na akong pakawalan. Thank you. I love you. Anito. I love you too, babe. Walang hiyang Jade na yun. Buhay palang loka. Nagsayang lang tuloy ng mga luha ko. Mabuti nilang nandyan yung pamilya ko. Kung nagpakamatay ako, baka hindi ko na siya nakita sa kabilang buhay. I am happy that we are complete again. Ani mama nang umalis na sina Blake at Jade. Ako rin po. Para akong binunutan ng tinik. Sabi ko't niyakap si mama. Tinupad ni Jake ang promise niyang mabubuhay siya. Napangiti na lang si mama sa sinabi ko. Kasi we know that day na walang kasiguraduhan na mabubuhay ulit si Jade. But still I hold to her promise. Kasi hindi man siya mabubuhay, she will have another life at siguradong mas magiging masaya siya. Pero masaya pa rin ako kasi Jade is really alive. So now Jade is back. When will you plan to prepare for your wedding? Tarong ni mama kay Mike na nakaupo rin kasama namin. It is up to Jane, ma. Siya lang pong hinihintay ko. Mike! Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya ni Mike. I almost forgot that we are getting married. Sa dami kong iniisip at sobrang sakit ng mga nangyari, nakalimutan ko na to. I am just glad that Mike did not mention it habang may problema ako dahil for sure, baka tanggihan ko siya. I looked at him and hugged him. I really love this man. He hugged me and kissed my head.
Can we get married kahit sa West lang muna? Tanong ko sa kanya while looking at him. Nagsalubong kaagad yung mga kilay niya sa sinabi ko. Babe, I want a grand wedding for you. Mike is right, Iha. Minsan ka lang ikasal, so make it grand. Ani mama at napatingin ako sa kanya. And smile while still hugging Mike. I want that too. Sabi ko na nakangiti. Pero kasi I want to have a wedding while we prepare for the grand wedding. I just can't wait to be Mrs. Ford. Kaya gusto ko sana kahit simpleng kasal lang muna. Totoo kong sabi. For sure, a grand wedding will take months. Bago masigurong perfect lahat at isa pa, Jade and Blake will marry too. Then I'm pregnant. Kaya mas maging okay if we are married kahit simple lang muna. I can't wait you to be my wife too. Ani Mike, kaya napatingin ako sa kanya and he is smiling at me. Mukhang nagustuhan nito yung suggestion ko. We can get married now. Habang narito pa sina mama at papa. Even though they want a grand wedding for you, mom wants to help you prepare for it. Nothing will change, babe. Mom can still help me prepare everything. Sabi ko sa kanya at nakangiti. I just really want to get married to you at baka kasi makahanap ka pa ng ipapalit sa akin. Pagbibiro ko. Hindi ko inaasahan ang pagkurot niya na mahina sa pisngi ko. It is not hurt. Tama lang yung pagpisil niya sa pisngi ko while his other hand is still hugging my waist. Hindi mangyayari yon. Dahil hindi na ako makakahanap ng kasing dami ng toyo mo. Anito nakangiti at saka kumabadis na nalikan sa mga labi. I love you, babe, forever. A content smile appeared in my face kahit ilang beses at ilang ulit niyang sabihin yung mga salitang yon. Hindi ko pa rin mapigilan ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Tama na yung kaswitan. Pag-awat ni mama sa akin. If you don't want to marry now, just prepare everything. May gagawin lang ako saglit and I'll be on your wedding. Napangiti na lang kami ni Mike sa pag-alis ni mama. Kahit kailan supportive talaga si mama eh. Hindi siya hindi kapag tama ka. Kapag mali ka naman, hay nako, saan katutak na sermon ang aabuti namin? Mike and I get married in a civil wedding. Siyempre, present lahat, our parents at ilang mga kaibigan lang namin. Blake and Jade are present too. Kahit yung pasaway na si Ken na may kasama na namang ibang babae. Why don't you just settle in one woman, Ken? Suggest ni Blake matapos ang kasal namin ni Mike. We are in Mike's house. Nagiinuman ng tatlo to celebrate. I can't. Hindi ko pa sinahanap yung para sa akin unlike you. Ani Ken sa dalawa. Nasa sala kami habang nasa terrace ang tatlo tagiinuman. Paano ko makakahanap kung panay ang palit mo sa babae na para lang damit? Dinig kong sabi ni Mike. You should need to know them first. I am doing that thing. Ani Ken na para may pagmamalaki pa sa boses nito. I'm always getting to know them in bed. Know them as a woman, not in bed, Ken? Ani Blake dito, tipong naiinis sa tinig. Hindi na ako magtataka kung tumanda kang binata. Hayaan mo't siya naman yung tatanda mag-isa at di tayo. Ani Mike na mukhang nakangiti sa tinig nito. I'm happy with my wife now. Hindi ko kailangan isipin yung pagtanda ka kasi I have a wife and our soon-to-be baby. Yeah, you're right. Sang-ayon naman ni Blake. I'm happy with you, my soon-to-be wife ko. And I will do anything para hindi na ulit mangyari ang nangyari dati. Damn, I don't want to feel that hell again. Pareho na lang kami nagkatingin na Jade while smiling. Yung iting kahit pera, walang makakabili. I thought I won't be happy like this. Siguro kung magiging masyaman ako, it will take years. We chose to write on Jane. Saan ni Jade, saka nakangiti sa akin. Yes, and I'm glad that we're both have a great man, Jade. Sabi ko't nakangiti rin. A few months later. Babe, my water broke. Mahinahong tawag sa akin ni Jane. Damn it! Sigaw ko sa taranta. Sinong di matataranta when your wife says that to you? Tarantang kaagad ko siyang binuhat pasakay ng sasakyan. Then I drove fast. Babe, slow down. You might kill us. Nanlalaki ang mga matang sabi ni Jane. Mukha nagsisimula na rin sumakit ang tiyan niya dahil lalata na nga ang mga matang sabi ni Jane. Just calm, please. Nakakarating naman tayo sa ospital ang di ka nagmamadali. I'm sorry, natataranta lamang ako. Amin ko, tsaka binigyan ng kaunti ang pagpapatakbo ko. Baka mapaanak siya nang wala sa oras. Pagdating sa ospital, kagadala ng mga nurse si na Jane sa ER. Moments later, dumating din si Ray at Tina. Nakiusyoso lang din ako dalhin yung mga damit ng baby sa taranta ko kanina. Nakalimutan ko pa.
Nadalhin ang gamit ng anak ko. Thanks, bro. Pasasalamat ko kay Ray. Malala ka na, bro. You're so panicked. Ani Ray at natatawa pa talaga. Who the hell would not panic when your wife called you and said that her water broke? Taas kili kong tanong. Damn it. It's my first time so I'm worried about her. Totoo kong sabi. That's normal. Ani Tina na nakangiti. Pero normal ba sa'yo na lalaki magpapaanak sa asawa mo? Makahulog ang tanong ni Tina while pointing something in my bag. Sa lubong ang kilay, natinignan ko yung tinuro ni Tina. In an instant, agad nag-iba yung timpla ko and get worried into anger with jealousy. Try to enter that door where my wife is. I will make sure hindi lang trabaho mong mawawala. Malamig kong sabi sa madaling matitig. The doctor looked at me while holding the doorknob of the ER. Mukhang siya magpapaanak sa asawa ko which is I don't want to. But sir, your wife is nearing to give birth and I'm only... Doctor, paliwanag pa nito. Hindi ko na ito pinatapos. Find a female doctor. Maotoridad kong sabi at wala akong pakialam sa paliwanag niya. I don't want him to see my wife. If you cannot find any female doctor, then say goodbye to your work and your license. Babala ko pa talagang gagawin ko yun if ever hindi to sumunod sa gusto ko. Sorry for that, Doc, pero kung ako sa'yo, gawin mo na lang. Mas malalang magalit to kaysa sa akin. Ani sa likuran ko. Nailing na lang ang doktor at saka tumangot, iniwan na kami, kasama mga nurses niya. Alam nyo, magkadugo nga kayo. Matari pang sabi ni Tina pagharap. Malala na kayo ah. Ginagawa lang naman ng tayong trabaho niya, tinakot niyo pa? Han, that's us, kaya wag ka na magtaka. Ani habang nakangiti at yakap ang asawa. Even though Mike is denying it, ngayon alam na niyang nararamdaman ko. When you are the one who's giving birth. Anit at mayabang na nakangisi sa akin. Just look at him, darker. I guess he is right. Mahirap talaga magsalita ng tapos. Siguradong lulunukin mo rin sa huli. Jane gave birth to, and thanks to a female doctor. Mukhang out doctor pa but I don't care as long as babaeng papaanak sa asawa ko. Kamukha mo yung anak mo, bro. Komento ni Ray na makarating yung baby namin ni Jane. Kababaeng tao na ko yung mukha mo? Anak ko siya. Natural maging kamukha ko. I'm her dad. Taas kili at may pagmamalaki kong sabi. Natawa na lang sina Jade at Tina sa sinabi ko. Mukhang ako talagang pinaglihian ni Jane when she is pregnant. She's like a female version of me. But to get her mother beautiful eyes na siyang umaakit sa akin. How happy. I feel content. Masaya at nakayanan namin ni Jane ang lahat ng problema noon. And I'm sure kakayanin namin lahat basta magkasama kami. Natawa na lang ako sa komento ni Ray. But Ray is right. Kamukha nga talaga ni Mike yung baby girl namin. Then Jay did call to congratulate us. Nasa vacation kasi ang mga ito ngayon, kaya hindi na nakapunta pa ang mga ito. Habang si Mama ay nagbabiyahe na and she's in a province. Yung mga magulang namin ni Mike, pauwi na rin ng bansa na malaman nila na nanganak ako. Excited to see their grandchild. I love you, babe. Ani Mike na nakaupo sa tabi ko while holding our baby. I love you too. Nakangiti kong sabi, then he kissed my forehead. But you still need to say sorry sa doktor na tinakot mo. Naikwento kasi ni Tina yung ginawa niya nung nasa ER ba ako. I thought he won't be possessive like Ray, but I'm wrong. Mukhang nasa lahi ng mga ito ang pagiging seloso. Anito nakangiti while looking at our baby. Napailing na lang ako sa isipin yun. Maybe I should ready her for the future. Sigurado ako Blake has the same attitude like Mike. Men are always men. Territorial masyado lalo na sa mga taong mahal nila. Kaya hindi na ako magtataka kapag naging ganito si Blake kay Jade. Lalaki nga naman. Babe, tawag ko sa kanya. He looked at me and smiled. Thank you for not leaving and giving up the days na wala ako iniisip kung hindi ang sarili ko. Sorry for forgetting about you and the people who's still caring for me. Babe, you don't need to thank me. I will be here for you and I will always love and care for you. Anit at sa kanya ako ginamit. Niyakap ang isang kamay. Just don't ever forget na marami nagmamahal sa iyo. We're always here to comfort you. And most of all, we'll always be here for you and will love you until my last breath, babe. Napayakap na lamang ako sa kanya. Promise I always remember. You're always in my side. I won't forget and always cherish you. I love you until my last breath. My heart feels content. I thought malulugmok na ako sa kalungkutan. I thought I will stay there forever.
Muli, naalala ko ang lahat ng yon. There's a lot of people who loves me and still caring for me. At nakalimutan ko yun dahil sa pagsisisi ko, but I'm thankful that they did not give up on me. Lalo na si Mike, hindi ako iniwan. The man that I will surely love forever. Minsan ka lang makakahanap ng taong nagmamahal sa'yo ng totoo at buo. Ipagtatanggol kahit ano man ang mangyari. Si Mike at Jade ang totoo. Minsan kasi hindi natin kasundo yung ating mga pinsan. May mga bagay na galit sila sa'yo pag meron ka. Di nila matanggap na nalalaman mo sila. Sisiraan ka sa ibang tao para lamang makakuha sila ng simpatya. Pero iba itong si Jade at Jane. Para magkapatid ang turingan nilang dalawa. Pag may kaaway, ang isa kakampihan sila. Nagtutulungan. Like yung mama ni Jane. Pantay ang turing niya sa dalawa. Walang selosan at lamangan. Si Mike naman, pinakita niya sa mama niya. Mama ni Jane na seryoso siya sa dalaga, kaya mas nauna niyang kinausap para magpaalam. Lumipas ang panahon, masaya sila. Ipinaramdam ni Mike sa kanyang mag-ina na ito ang kanyang priority. Gustuin man niya ng asawang patigilin sa pagiging doktor, mas sinunod niya ang kanyang asawa kung saan to masaya. Masaya na rin siya. Namamanage siya na maayos ang kanyang mga restaurant at ngayon may business partner siya, si Blake, sa kanilang isa pang business. Wala na siyang ibang mahihiling pa. Sana laging ligtas ang kanyang pamilya, malayo sa kapamakan, at laging malusog ang pangatawan. Sobrang swerte mo kapag pinaramdam sa'yo ng asawa mong mahal na mahal ka. Dito na po nagtatapos ang kwentong Nabighani sa Magandang Doktora. Thank you for listening my story. Thank you for supporting. Thank you everyone. God bless sa inyong lahat. Stay safe always.